Magandang umaga mga bata! Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa uulitin, magandang umaga mga bata! Kamusta ang umaga ninyo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, pakiayos mo ng inyong mga upuan at punitin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at mesa. Okay, magsiupo na ang lahat. Bago tayo magsimula, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala, mabuti naman kung ganon. Ngayon ay may inihandang gawain si teacher na ang pamagat ay ang hulaan ang awit. Makinig kayo ng mabuti sa awit na aking ipapatugtog at habang kayo ay nakikinig, ipikit ninyo ang inyong mga mata at isipin kung ano ang kwento o mensahe ng awit. Pagkatapos ninyong napakinggan ang awit, gagamit tayo ng hand signals upang ipahayag ang inyong nararamdaman. Itaas ang isang kamay kapag ang awit ay masaya. Itaas ang dalawang kamay kapag ang awit ay malungkot. At idikit ang dalawang kamay sa pisngi at ikiling kapag ang awit ay pampatulog. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ipapatugtog ko na ang awit. Makinig kayo ng mabuti dahil mahina ang speaker ng aking laptop. Ngayon, ipapaliwanag ko muna ang bawat linya ng awit upang mas maintindihan ninyo at makakasagot kayo sa aking mga katanungan. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Unang linya ng awit ay ili-ili tulog anay in Tagalog, heli-heli matulog ka muna, wala diri imong nanay, wala rito ang iyong nanay, kadto tienda bakal papay, pumunta sa tindahan para bumili ng tinapay, ili-ili tulog anay, heli-heli matulog ka muna, mata ka na tabangan mo, kapag nagising ka na, tulungan mo ako, ikarga ang nakumpra ko, buhatin ang mga pinamili ko,
kay bug at mansing putos ko, dahil mabigat ang dala ko. Tabangan mo ako, anay, tulungan mo muna ako. Eli, tulog, anay, heli, matulog ka muna. Wala diri imong nanay, wala rito ang iyong nanay. Kadto tienda bakal papay, pumunta sa tindahan para bumili ng tinapay. Eli, tulog, anay, heli, matulog ka muna. At iyon ang awitin. Ngayon may katanungan si teacher. Ano sa tingin ninyo ang pamagat ng kantang ito? Tama! Ang pamagat ng kantang ito ay Ili, tulog, anay. Ano ang mensahe o kahulugan ng awitin? Tama, Leia! Ang mensahe o kahulugan ng awitin ay tungkol sa pampatulog at pagmamahal ng isang magulang. Ano ang nararamdaman ninyo habang pinakinggan ang awitin? Gamitin ang hand signals na aking sinabi kanina. Tama, ganito ang hand signals dahil ito ay isang pampatulog. Tama, mga mahusay kayong mag-aaral. Ngayon, ito ang ating mga layunin sa aralin na ito. Unang layunin, natutukoy ang iba't ibang katutubong awit o folk songs mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawang layunin, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng katutubong awit sa kultura at kasaysayan ng isang rehiyon. Panghuling layunin, na ipapahayag ang pagpapahalaga sa mga katutubong awit sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ideya o opinyon. Sa mga nagdaang aralin ay itinalakay natin ang tungkol sa katutubong sining batay sa sayaw. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa tama, Jessa, tungkol sa katutubong sining batay sa awit o katutubong awit. Ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang kahulugan ng katutubong awit. Ang katutubong awit o folk song ay nagpapahayag ng damdamin, kultura at karanasan ng mga tao at tumutulong sa pagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Narito ang mga halimbawa ng mga katutubong awit sa bawat rehiyon. Sa Luzon, ang ilang halimbawa ng katutubong awit ay Paru-Parong Bukid tungkol sa isang dalagang nag-aayos at nagbibihis, nagpapakita ng saya at simpleng buhay sa bukid. Pangalawang halimbawa ay Magtanim ay Di Biro, ipinapakita ang hirap at tiyaga sa pagtatanim ng palay. Pangatlo ay Leron-Leron Sinta tungkol sa pagmamahalan at nakakatawang paraan ng panliligaw. Pang-apat na halimbawa sa rehiyon ng Luzon ay ang Bahay Kubo. Naglalarawan ng simpleng pamumuhay at mga gulay sa paligid ng kubo. Sa rehiyon naman ng Visayas, ang halimbawa ay Dandansoy, malungkot na pamamaalam sa minamahal. Pangalawa, Ili, tulog, anay, tungkol sa pampatulog para sa mga bata at nagpapakita ng pagmamahal ng magulang. Pangatlo ay Si Pilemon, tungkol sa isang mangingisda na ginagastos ang kanyang kita sa pansariling kasiyahan, pero may aral tungkol sa pagiging responsable. Panghuling halimbawa sa rehiyon ng Visayas ay ang Pakitong-Kitong, isang masayang awiting bayan tungkol sa paghuli ng alimango
at sumisimbolo ito sa kasiyahan, diksi at pagiging mapaglaro ng mga bata. At sa rehiyon naman ng Mindanao, narito ang mga halimbawa. Unang halimbawa ay ang Tuwan-tu Huwan na Hoda, isang tradisyonal na awit ng selebrasyon at kultura. Pangalawang halimbawa, Dundang Bautu, awit ng tradisyon at pagpapahayag ng buhay sa komunidad. Pangatlo, Manok-manok lupalkaw, simbolismo ng kalayaan tulad ng manok na lumilipad. Panghuli, Ayaw Kaw Magtangis, ibig sabihin ay pagpapalakas ng loob at panghihikayat na huwag umiyak. Yun ang mga halimbawa ng katutubong awit sa bawat rehiyon. Ngayon ay may katanungan si teacher. Bakit mahalaga ang katutubong awit? Yes, Leah Jane? Tama, mahalaga ito dahil nagpapahayag ng damdamin, kultura at karanasan ng mga tao. Pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang katutubong awit? Tama, Mary Ann. Mahalaga ang mga ito dahil nagpapanatili at naipapasa ang tradisyon, aral at kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Para sa inyong interaktibong talakayan, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Makinig kayo ng mabuti mga bata. Ito ang pangkat 1, ito ang pangkat 2, at ito naman ang pangkat 3. Ito ang inyong gagawin. Sa pangkat 1, ang rehiyon ninyo ay Luzon. Sa pangkat 2, ang rehiyon naman ninyo ay Visayas. Sa pangkat 3, ang rehiyon ninyo ay Mindanao. Ang gagawin ninyo ay pumili ng isang folk song na aking batay sa aking nilahad kanina at talakayin kung bakit ito mahalaga at ibahagi sa klase. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Mabuti naman kung ganon, maaari na ninyong simulan ang inyong mga gawain. Tapos na ba kayong mga bata? Mabuti naman kung ganon. Isa ka talaga kayong mahusay na mag-aaral at dahil dyan, bigyan natin ng very good clap ang ating mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. At ngayon, laging tandaan ninyo na ang katutubong awit ay nagpapahayag ito tungkol sa damdamin, kultura at karanasan ng mga tao at tumutulong sa pagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Mahalaga rin ito dahil napapanatili at naipapasa ang mga tradisyon, aral at mga kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngayon may tanong si teacher. Paano mo mapapahalagahan ang katutubong awit ng bawat rehiyon? Yes, Joya. Tama. Dapat nating tangkilikin ang mga katutubong awit ng bawat rehiyon at ipagmamalaki natin ito. Para sa inyong takdang aralin, kunin ang inyong takdang aralin notebook sa Araling Panlipunan. Pumili ng isang rehiyon at isang halimbawa ng katutubong awit mula rito. Isulat kung paano ito nakakaapekto sa lokal na kasaysayan at kultura. Ang rubric sa pagmamarka ay nilalaman 10 puntos, pag-unawa 10 puntos, presentasyon 5 puntos, kabuuan 25 puntos. Naiintindihan ba ninyo mga bata? Mabuti naman kung ganon, magsitayo ang lahat para sa ating
Panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, mag-ingat kayo pag-uwi.